Okay, at this point, Senator Marcos would like to ask some questions. Thank you, Mr. Chairman. I would like to direct my questions to Ms. Gloria Ortiz, as it's her case. It's the one most familiar to me. Manang Gloria, saan kang agnenervyos? Saludsod kami laing, tapno mamuan tayo, no anya nga talaga ti napasamak. Amumi nga awan ti basol mo, gapo na nga na-dismiss, jay kasum, jay DOJ. Okay? Kaya, Yes. saan kayo nagdenervyos? I just told the witness in Ilocano not to be nervous. We are just asking questions so that we'll know what happened. We know that she is not at fault because her case has already been dismissed by the DOJ. Okay, Manang? Okay. Kayo, Manang Gloria, gaano katagal na kayong OFW? 26 po, sir. 26 years. 26 years hanggang ngayon. No, kayo ba sa tinatrabahuhan nyo ngayon, ilang taon na kayo nagtatrabaho doon sa yung inyong amo? 13 years po, sir. 13 years. Nakailang balik na kayo sa Hong Kong lahat ng 26 years ninyo? Mana? Pabalik-balik na po ako, sir. Pero Hong Kong lang, hindi Singapore, hindi Middle East. Hong Kong lang po. Okay. Sa nakailang balik na kayo? Nabilang nyo ba kung ilan ang balik na ninyo sa Hong Kong? At masyado na marami? Marami na po. Bawat taon siguro nakakailang balik kayo? Isang pampasko siguro. Opo. Bakit kayo nauwi this time? Nauwi sa atin at itong pagbisita ninyo ngayon. Itong pagbisita ko po ito, sir, dahil 3 years anniversary yung nanay ko noong October 6. 3 years death anniversary. Yes. Din nanay mo. Okay. Ngayon, so sa pagbalik-balik ninyo ng mula Paway, bunga Manila, papuntang Hong Kong, nagka-problema ba kayo na kahit na anong klaseng problema? May nagreklamo ba kayo na sa inyo? Meron ba kayong nahulihan ba kayo ng kontrabando? O na-overweight kayo? Nagkaroon ba kayo ng kahit na anong klaseng problema? In 26 years po, sir, noon lang October 25, nangyari po sa akin po ito. Noong October 25 lang nagkaganito. Opo, sir. Okay, ano ba talagang nangyari? Pakisabi lang sa amin kung ano yung nangyari, sa anong nangyari sa inyo mula nung pag-alis ninyo sa... Teka, kayo'y nanggaling sa Lawag bago magko-connecting flight sa Hong Kong. Opo, sir. Parehong araw. Opo, sir. Yung pag-alis ninyo sa Lawag, nagka-problema ba? Dinamba yung gamit ninyo sa X-ray? Dumaan po, sir, ng X-ray machine po, sir. Ng X-ray machine. Nagka-problema ba sa Lawag doon sa pagpasok ng inyong X-ray machine? Ng gamit sa X-ray machine? Wala po, sir. Walang problema doon sa Lawag Airport po, sir. Okay, so lumipad kayo ng Maynila, umalis pa ba kayo ng airport? Hindi na po, sir. So sa pagbaba ninyo sa Maynila, na pumunta na lang kayo sa kabilang terminal? Terminal 2, bumaba ako sa Terminal 2 po, sir. Bumaba ka sa Terminal 2. Terminal 2 din po ang Terminal 2 pinuntahan din ko. so hindi ka umalis sa Terminal 2, bali. Opo, sir. Okay, so pagdating nyo sa anong nangyari? Sabihin niyo para malaman namin anong nangyari nung lumipat kayo, magche-check-in kayo at dumaan kayo bago kayo dumaan sa security check ng airport. Ano po nangyari? Noong dumaan po ako sa entrance, Terminal 2, sa entrance po, noong na-extray na po yung hand carry ko po, may nakitaan nila sa screen na pataas na hindi ko naman alam po. Hinold nila po ako po. Paano Kung ano po din yung nasa x-ray. Hinold kayo, pagdaan ng bag ninyo sa x-ray, hinold na kayo? Opo, sir. Sinabihan nila ako kung ano yung nasa x-ray po. So sa unang x-ray pa lang, hinold na kayo? Opo, sir. Okay. So pag sinabi, pinapa-explain sa iyo kung ano yung nandoon sa x-ray. Nakita niyo ba po yung x-ray? Opo, sir. Dahil ipinakita nila po sa akin kung ano yon. So dinala ka doon sa likod ng x-ray para Hindi po. makita mo doon sa television yung ano yung nakikita nila. Opo, sir. Ano yung nandoon? Hindi, tinanong ko kung ano po yon. Sabi ko, hindi ko alam po.
Anong May tinatanong? pataas po, sir, na guhit. Pataas. Pero hindi mo malaman kung ano 'yun. Hindi ko po alam, sir, dahil x-ray po yun. So sinabi mo sa mga opisyal, kilala nyo ba yung alam nyo ba yung mga pangalan ng mga opisyal na naka-uniforme ba sila? Opo, sir, pero sa nervyos ko nga noon sa pagdadali ko dahil na-late po kami galing sa Lawag City. 7 o'clock ang aking connecting flight ko. Nagmamadali po ako. Okay, so nung sinabi mo sa mga opisyal na hindi mo alam kung ano yung guhit na yun, anong nangyari? Pinabuksan po nila po sa akin yung bag ko. Buksan mo, sabi nila po. Okay, so binuksan ninyo? Binuksan ko po. Oo. Inilagay ko sa may sa may blue na tray po. Okay. Yung mga laman yung hand carry ko po. Pagkatapos po, pinabalik, sabi nila, bumalik daw ako, i-x-ray po uli. Nung ina-x-ray ko po, nakita, hindi, mayroon pa rin po. Yung guhit na naman. Opo, sir. Okay. Okay, so nung pangalawang beses na pinadaan sa x-ray, pinatanggal nila yung ibang gamit ninyo. Natanggal na po noon na pinaulit nila po na, sir. So nung pumasok yung sa pangalawang beses, natanggalan na ng gamit lahat yun. Opo, sir. So sa pagkaalam ninyo, wala nang laman yung bag ninyo. Opo, sir. So sa pagkaalam ninyo, wala nang laman ng bag ninyo, sabay dinaan ulit sa x-ray. Opo, sir, dahil tinaktak ko pa nga noon nga eh. Anong tinaktak? Binaliktad ninyo? At, Opo. okay. So, nasa blue tray lahat ng laman ng bag. Opo, sir. Tapos hiwalay ngayon yung bag. Inilagay ko sa, ito yung tray po, sir. Tapos yung black na hand carry ko po, inilagay ko po. Hinawakan ko ano. So okay. So doon sa hand carry, doon sa tray na yon, walang ibang laman kung hindi yung bag ninyo. Opo, at saka yung mga laman yung hand carry ko po, sir. Pinagsama-sama. Pinagsama Okay. ko So po. dumaan ulit ng x-ray. Anong nangyari po? Meron pa uli, sir. Nandun pa rin. Kung Nandun. saan yung una niya yung nakita. Opo, sir. Ano ngayon ang nangyari sa inyo? Anong sinabi na Nung sinabi na naman nila po sa akin, ano ba, yung itinuro nila, hindi ko po alam. May nagsabi na isang lalaki, diyan sabi nila. Wala ako sa isip, diyan pala, yung sinabi nilang diyan yung side, yung hand carry ko po. Yung side pocket ng hand carry ko po, sir. So, sinabi dyan, anong ikaw ang kausap? Sinasabi, ayan Oo, ganon. kinapa ko po, sir. Tapos, anong nangyari? Nung kinapa ko, may nakapa ako sa side ng hand carry ko po. Binunot mo yung... Opo, sir, dahil sinabi nila sa akin na... Sinabi sa'yo na? Nandyan kasi wala sa isip ko. Nakita ko, yung hand carry ko po, may side po. Ito yung bag. Ito yung klase yung hand carry ko po. Yung hand carry mo. Kaya, di sinabi, ayan ano ngayon ang nangyari? Kinapa ko dito sa... Kinapa mo, may naramdaman ka? Anong naramdaman mo? Opo, doon sir. Ano yun? Ano yung naramdaman Red, ninyo? red na parang pouch, sir. Pouch. May ito red po. pouch. Anong ginawa niyo dun sa red pouch? Noong nakuha ko na itong red na ito, bigla kong binitiwan po, sir. Bakit? Nagulat po ako, sir, dahil alam ko naman na wala naman akong nailagay doon sa side ng hand carry ko po. Nung nakita ninyo yung maliit na red na bag, alam ninyo kaagad, hindi iyo yun. Opo, sir, itong ganito po. Okay. So wala kang ganyang bag na ganon. Ito po, wala Okay. po. So pagbitaw mo nung maliit na red bag, anong nangyari? Nasa ano na po, sahig na po. Anong nangyari dun sa red bag na yun? Sabi yung isang personnel na babae na may eksi ang buhok, pulutin mo, sabi nila po. Ako po naman, ayaw kong pulutin. Idinidiin nila po na pulutin ko, pero ako ayaw kong pulutin. Nung ayaw niya yung pulutin, anong nangyari? Nasabi ko sa kanila na fingerprint. Yan ang nasa isip ko noon dahil paghawakan ko uli at ma-fingerprint, ako na yun. Pero meron ka nang iniisip na may nangyayaring hindi maganda ba dahil natatakot ka na ma-fingerprint ka. Natakot po ako, sir, dahil ayaw kong hawakan dahil baka malagyan ng fingerprint mo maging problema. Opo. Okay.
Nung ayaw mong kunin yung red bag, ano nang tuloy nang nangyari? Yung isang extra personal po, sir, dinala ko po ako doon sa malapit din doon sa extra machine. May kwarto po doon, sir, na nakadamit sila ng white uniform. White uniform. Opo. Nakaputi sila po, sir. Is the white... Parang nakabarong sila po, sir. So hindi na naka-uniforme ng pulis, kundi nakaparang barong na... Pulo barong po, sir. Polo Hindi barong. police po, sir. Dahil Okay. hindi ko na-specify. Basta't hindi naka-uniforme ng pulis. Opo, sir. Okay, so pagpasok ninyo doon sa maliit na kwarto, ilan ang tao doon nakasama mo na opisyal? Mga lima sila, sir. Pagtapos including yung isang kasama ko na babae sa galing kami sa X-ray. Meron pa bang ibang tao doon sa maliit na kwarto na nag-aantay na mukhang nagka-problema din? O kayo lang dalawa nung iyong kasama? Noon habang na ini-interview po nila po ako, sir, may pumasok na isang lalaki na kasama ko noong October 25 na bala din po, sir. Bala din ang problema. Opo, sir. Sige. Ano ngayon ang ginawa ng 5 opisyal na kasama mo doon sa loob ng maliit na kwarto? In-interview po nila po ako, sir. Anong tinanong sa inyo? Kung taga saan po ako, sinabi ko, taga Paway, Ilocos Norte po ako. Ay, Marcos. Tumahimik ako. Ay, Marcos, sabi nila po. Teka, Ako teka. po ay tumahimik. Nabanggit nila yung pangalan Marcos? Opo, sir. Bakit? Kaya nga natakot po ako, sir, nung araw na. Bakit ka naman matatakot? Kasi nga nung tinanong nila ako, kung taga saan po ako, nung sinabi ko na taga Paway, Ilocos Norte po ako, nung nasabi nila Marcos, kasi alam ko na ang Marcos ay from Ilocos Norte po. Okay, so pati yung pagka-Ilocana mo at saka immediately sinabi ay mga makamarcos ka. Hindi naman po, basta ay Marcos. Marcos. Sige. So ninervyos ka na. Opo, kaya nga sinabi ko nga noon habang na ini-interview nila ako, talagang nanginginig po ako talaga sa takot. Nanginginig. Opo, sir, sinabi ko pa nga na Sorry ninenervyos. manang, sinasabi nito mga kasama, ako palang may kasalanan kung bakit kayo hinuli. Na ako'y mag-apologize po ako sa inyo kung gano'n ang nangyari. Pagkasabi, sinabi mo Paway, Ilocos Norte, sinabi, Ilocano, Marcos, anong kasunod na Ini-interview ako na kung bakit kasi talagang may usap-usapan na kami doon sa loob nga noon nga, sir, nga humihingi ako ng tulong sa kanila dahil yung flight ko alas 7, nandun pa ako, naditin ako doon, nang interview ako. Kasi, bakit aminin mo na kasi papaaminin? Kaya pagkatas habang paano pagkasabi yung aminin nyo na? Bakit? habang na ini-interview po ako, sir. Anong mga tinatanong sa inyo? Yung red. Pagkatapos itanong kung saan kayo galing, ano yung tinanong sa inyo? Tinanong, tinanong kayo na kung saan kayo galing, sabi ninyo Paway, Ilocos Norte, sinabi ay Marcos. Ano yung sumunod na tanong? Kung mayroon pang kung may bundok ang Paway, kung ako ay yung sila ang nagsabi nga noong kung hilig ko ng anting-anting or agimat, sabi ko hindi ko wala naman ako yung mga anting-anting noong kapahunan pa ngayon, pero sa ngayon wala na po ngayon yung magaganon na anting-anting. Okay, pagkatapos sabi yung isang pinaka-boss nila, openin mo ito. Inopen nila po ito. Sino nag-open? Kayo o yung official? Yung naka-uniform na nga pulis nga noon, si Ballesteros po. Yung isang Ballesteros. Noong nakita nila yung red na ito po, sir. Oo. Bala pala. Anong nangyari pagkatapos na nilang makita may bala sa loob? May ipinaperma nila po sa akin. Anong ipinipapirma? Ayaw ko noong permaan po, sir. Pinirmahan mo, pero sa una ayaw mong pirmahan? Ayaw kong permahan. So, pero kung nung sabi nila bakit mo raw pipirmahan? Bakit nila pinapipirma sa inyo yung papel?
Hindi ko po alam, sir, kasi noong nakita nila ito, nabala na po, may ipapaperma. Pero sa akin, ayaw ko. Pero ang sabi nila, kung hindi ako susunod, pupusasan nila ako. Natakot po ako dahil kasi ayaw kong pirmahan, sir, dahil hindi naman nila pinabasa sa akin or binasa nila sa harapan ko. Hindi nyo nabasa kung ano yung papel na pinapipirma sa inyo. Hindi po. Hanggang ngayon, hindi nyo alam kung ano yung papel na yon. Hindi po. Pero never na ninyo pinirmahan yung papel. Pinirmaan ko po. Kailan nyo, pinirmahan nyo rin? Pinirmaan de. Bakit ninyo pinirmahan kung hindi pinabasa sa inyo at hindi ninyo alam kung ano yung pinipirmahan ninyo? Kasi sabi nila kung hindi ako susunod, pupusasan nila po ako. Kaya nga pinirmaan ko po, sir. So, nung sinabihan kang pupusasan ka, pinirmahan mo na lang. Pinirmaan ko po, sir. Okay, pagkatapos pagkapirma, anong nangyari? Yan, kinukulit ko po din sila na sana ay palayain dahil yung sa akin, yung flight ko, kasi ibinigay ko pa yung passport at saka yung boarding pass ko po na Hong Kong, ay Manila to Hong Kong. May nakuha ba kayong kopya nung napirmahan ninyong papel? Wala po, sir. Wala ka. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano yung papel na yon. Hindi po, sir. Okay. Kayo ba, Mananglo, mahilig kayo sa mga baril? Mahilig kayo gumamit ng baril o nagpapaputok ba kayo ng baril? Nagpa-practice ba kayo ng shooting? Hindi po, sir. Mahirap lamang po kami, wala kami pangbili ng yung mga ganyan. Meron ba kayo sa bahay po ninyo, sa Paway? May Wala. adapalto? Wala po, sir. Okay, wala kayo ba nakahawak na ng baril sa buong buhay nyo? Hindi po, sir. Nakahawak na ba kayo ng bala sa buong buhay ninyo? Hindi po, sir. Naniniwala ba kayo sa mga anting-anting, mga agimat? Sa kahapahunan ng mga ninuno ko, baka noon. Pero sa ngayon na, sir, hindi na ako maniniwala. Oo, talaga doon sa atin, talagang pinapaniwalaan yan, lalo na mas mga nakakatanda sa atin, Manang. So, pagkatapos niyong pinirmahan, anong nangyari? Pagkatapos niyong pirmahan yung papel, anong nangyari? Yan din po, sir, hinihingi ko na palayain nila nga ako, pero ang sabi nila, idinidiin nila na ipapaamin. Ayaw kong aminin. Bakit ko aaminin? Hindi ko naman sa akin yan. Sabi nila, galing daw, yung sa bag ko, yung red, yung bala na yon, ayaw ko talagang aminin. Nung sinabi mo, hindi ko aaminin, anong sinabi ng mga opisyal sa'yo? Magtatahimik sila po doon din. Kasi, nung umalis na po kami doon, sir, dahil sinabi ko kay Ballesteros, kasi connecting flight ako, yung luggage ko, from Lawag City to Hong Kong, sinabi ko, binigay ko yung boarding pass ko. Sir, paano na yung luggage ko? Sabi ko ganun, huwag kang mag-alala. Makukuha mo. Naghintay po kami doon sa malapit. Doon din po, sir, sa malapit ng escalator. Okay, so nang sinabi, binigay mo yung boarding card mo, sabi nila, okay lang, walang problema. Anong nangyari pagkatapos? Hindi po nila ako tinulungan, sir, na ipakancel po sana yung Philippine Airline ko na papuntang Hong Kong. Basta pinabayaan ka na? Kasama ko din, pero hindi nila ako tinulungan po sana na i-cancel yung flight ko. Anong ginawa ninyo pagkatapos nyo ibigay? Ang ginawa yung hinintay namin yung luggage ko po. Pagkatapos nag-elevator po kaming tumaas, yon nakita ko mga pulis na. May notebook na nag-signature ako doon. Parang logbook kung sa Opo. pagpasok mo doon sa opisina na mga pulis na po mga yun. pulis na ito. Opo, sa Okay, taas anong po. nangyari ngayon doon nung nasa opisina ng mga pulis? Anong nangyari sa inyo? Wala na po, sir. Umupo lang ako. Pagkatapos humingi ako ng tulong, parang matawagan ko ang mga pamilya ko. May 3 numero po doon. Pero noong yung isang pulis na babae,
Doon niya nakontak yung number, yung anak ko po. So yung pulis na babae ang tumawag sa anak ninyo. Opo, kasi telephone na po yun. Tapos binigay sa iyo, nakausap naman ninyo. Opo, anak ninyo. nakausap ko. Okay, anong nangyari pagkatapos nun? E di, noong nakausap ko yung anak ko, kasi nasa Ilocos yung anak ko po, sir. O anong pagkatapos, anong pinag-usapan ninyo? Binalitaan mo lang siya, medyo nagka-problema. Opo, sir. Kinausap ko na siya na hindi na ako nakabalik sa Hong Kong. Na-detain ako dahil may balang na ilagay sa hand carry ko po. Pagkatapos, yan na, lumuwas na yung anak ko papuntang Maynila, diretso doon sa ano po. Okay, pagkatapos yung nakausap ang anak ninyo sa telepono, anong nangyari na? May pinuntahan po naman kami na pina-check up nila ako dahil sinabi ko nga noon na ako ay nanenervyos, baka maatake po ako kako. So dinala ka sa isang clinic, Clinic po. tapos may doktor na tumingin sa inyo. Mga naka-blue, nakadamit ng blue. Okay, pero doon sa tiga-clinic. Opo, sa taas din doon sa Terminal 2, sir. Okay, sa taas ng Terminal 2, dinala ka sa clinic. Pagkatapos kayong tinignan, sinabi, okay naman kayo. Mataas po yung Mataas mataas talaga. Mataas ang presyon ninyo. Opo. O anong sinabing mataas ang presyon ninyo, anong nangyari? Anong sumunod na nangyari? Bumaba po kami, kasama ko si PO1 Ballesteros, sa baba ng airport na, dinala ko po ako sa pulis. Kasama ko yung mga extra personnel noon. Okay, anong nangyari doon sa, nandun ka na naman sa opisina ng pulis kasama yung mga x-ray persons? Ano na nangyari? In-interview ako yung investigador po, sir. O, anong tinatanong sa inyo? Yan, gumawa ng statement. Pagkatapos, yun. Pero anong tinatanong ninyo? May abogado ba kayong kasama nito? Noong araw po, sir. Oo, yung nandun kayo sa pulis. Wala po ho, Wala, sir. Dahil yung araw na yun, sir, nung gabi na yun, wala pa ho pa akong abogado dahil walang-wala ako, sir. So, anong oras na kaya ito? Nung galing ka sa clinic, bumalik ka na naman sa opisina ng pulis. Anong oras na yun? Mga alas 7 na yata nga noon, So, sir. wala na talaga yung flight mo. Opo. Sige, so, nandun ka ngayon sa opisina ng mga pulis. Anong nangyari doon? Sinasabi, gagawa ka ng statement. Sila noon po, sir, kung... Sila ang gagawa ng statement. Yung investigador po, sir. Anong sabi niya tungkol sa statement? Gumagawa nga noon yung mga parang biodata ko, profile ko na pangalan ko, kung taga saan ako, ganun. Pinapirma nila sa akin. Binasa ko na rin yun. Okay, yung okay binasa naman. ko, Yung mga detalye lang. Opo, yung personal data ko po, Okay, sir. pagkatapos na binigay mo yung data mo, anong nangyari? Yan din na, sir, na-late na nga ako. Hindi mo kasi inamin nga sabing ganun. Kaya, kasi hindi nyo inamin, ano ngayon? Ipapaamin nila na yung bala ay sa akin. Hindi ko talaga inamin po, sir. Nung ayaw mong aminin ulit, anong nangyari? Anong ginawa ng mga opisyal? Wala na, dahil nagtatype na din noon, kagaya din yung ginawa nila sa akin, at saka yung mga extra personnel, gumagawa din noon. Kasi kinabukasan, yan na dumating po yung anak ko. Pero ikaw ba, pinauwi ka na? Pinabayaan kang umuwi pagkatapos nung Noong nandun ako sa kwarto, sir, noong nag-uusap-usap din sila, umalis din ako sa kwarto dahil na akong pinaalis din nila. So, pinabayaan ka nang umalis? Oo, doon pumunta ako sa ibang kwarto po, sir. Pero kasama pa rin yung mga opisyal? Hindi na po, sir, dahil nandun din yung mga ibang mga personal na sa extra po. So, may nakabantay sa iyo, in other words, may nakabantay sa inyo doon sa... Attorney Farolan, you want to add something? Your Honor, just a clarification Yes. regarding the matter dahil napapansin nga po natin medyo... She's very minsan nervous. I know. Na That's nervyoso. Ang kaklaruhin lang po base dun sa salaysay po niya, dun sa loob ng investigation room, pagkatapos po niyang imbestigahan yung interview niya, sunod po yung 3 OTS personnel. Isa lang sa gusto naming panote is we just wanted it noted that after the second OTS personnel was interviewed, nung pangatlo na, she was asked to go out of the room.
So hindi siya yung lumabas ng kwarto, pinalabas siya ng kwarto, doon na siya lumipat sa holding room sa kabila. Okay, when she was in the holding room sa kabila, anong nangyari doon sa holding room? Mananglo. Umupo din ako diyan. Oo. Doon ako natulog po, sir. Doon ka natulog nung gabing yun. Opo, sir. So hindi ka maaring umuwi o umalis. Hindi po, sir. So bali naka-detain ka na. Opo, sir. Ano nangyari paggising mo nung umaga? Hindi po ako nakatulog buong gabi po, sir. Well, hindi naman katakataka yun at kung ano-anong nangyari sa inyo. Pero anong sunod na nangyari? Wala nang kumausap sa inyo nung buong gabi? Dumating yung, hinintay ko lang po na dumating po yung anak ko galing sa Ilocos. Diretso nagbus. Diretso na po doon, nagtaksi, mga 6 o'clock po. Ng umaga? Ng umaga po. Diretso po doon. Okay, pagdating nung anak ninyo, anong nangyari? Nagtawag na po sa mga kamag-anak namin, like Attorney Farulan, our family friend. Yan po. Dumamay din si Attorney yung araw na din. Okay. Thank you, Manang Gloria Nalpase.